Okay, good morning guys. So, May 7, another video ulit tayo dahil Thursday. And ito na ang update natin. Ito yung batch natin nung nag-start na ulit tayong bumalik ng weekly, which is, kailan ba to? Tinanim natin siya nung March 10, tapos sa 22 pa ang harvest niya. So, ito naman, ay nire-reserve ko lang to hanggang bukas na lang to, itong 5 peraso. Kasi ito yung batch na hina-harvest natin. Hindi ko nga alam kung anong date to. Pero malamang mga 50 days old na itong mga nandyan. Pero mapakita nyo, ang dami kasing namatay dito. Itong box lang na to ang may nabuhay na maayos. The rest, patay. Yan. And meron pa ako mga hindi nalilinis. Ayan, hindi ko pa nalilinis. Meron pa dun sa loob ng bahay, hindi ko pa nalilinis. Pero ito mga naka-display dito, yung naka-setup na, ay malinis na. So after nung 410 natin, syempre 417. Ayan, ito yan, 417. 417, sa 29 naman ang harvest. So balik na ulit tayo sa weekly. Hopefully mas maging maayos na yung pagtatanim natin. And palagay ko mamamatay ito itong box na to, tsaka to. So parang 50% ano tayo ngayon, survival rate. Pwede na muna yan sa ngayon. So kahapon, since Thursday ngayon, may transfer na ulit tayo. Is ito, tsaka to. So apat-apat na box lang. Ayan o. Hindi ko sure kung nababasa nyo. Pero 424 natin siya tinanim. Ang harvest niya ay sa June 5. Ayan, ayan. Ang isang issue, may mga trips. Pero hindi ko na masyadong iniisip yan. And so far, so good. So ito yung mga tanglad na nilagay ko dito. Nagdagdag tayo ng tanglad ulit. Susunod, hindi ko na sila lalagay sa polybag. Diretso na lang. Katulad ng ginawa ko dito. Diretso na lang. Tapos siguro isa sila sa maging barrier natin dito. Ito naman, ay ang daming tumutubo, di ba? Kasi nandyan yung compost ko. Yung compost ko. Yung compost ko merong kung ano-anong buto na pinagtabasan namin or galing sa kitchen scraps. Then buto galing sa mga basil. Ayan, mga basil yan, no? Yung iba hindi ko alam kung anong klaseng buto baka pipino siguro. Ito may kamatis dito, pero yung kamatis na napapatubo namin hindi naman namumunga, puro namumulaklak lang. Yan. Then ito yan, may mga tumutubo. So yung lupang ginamit ko dyan is yung sifted na soil galing dun sa mga panambak dito sa lugar namin. So tinanggal ko lang yung mga bato-bato. Tumubo naman na maayos. Yan. Nilagyan ko lang ng compost para may pataba siya. Kaso yung sa compost ko ay may mga buto. Yan. Yung next batch natin is ito. Naka-ready na. Then after nyan, balik tayo doon, dalawa, tapos dito. So then after nun, balik na ulit dito sa apat, tama ba? Kasi 1, 2, 3, 4, 5, tapos 6. So tama, ganun lang yung cycle siguro. Kung kukulangin pa ako, malamang dito tayo magtatanim dyan. And ayan, nag-start na rin akong i-recover yung mga soil kasi bala ko kalibutan ng tanim to. Tapos ito, hindi ko naman ito gagamitin ko lang yan for soil or mga seedlings. Try ko maglagay ng seedlings diyan. Ang issue kasi natin is yung yung langgam, pero ayaw na kasi natin mag pesticide. Sinubukan natin yung borax, hindi ko sure kung effective parang kumonti naman sila. Well anyway, ayan. So lilinisin natin to, lalagyan natin ng tanim diyan palibot. And yung mga flowers natin doon mukhang okay naman, pero yun nga, mga 2 months bago ko nakita yung result. Pero hindi pa namumulaklak yung isang mga tanim ko doon. Possible din dahil sa lupa. Ito, pakita ko lang sa inyo yung ating spinach, yung Chinese spinach, yung amaranth natin. Sorry, actually magtatanim din ako ngayon dito. Nakasulat dyan ay amaranth. Ito, ilang araw ko na itong nakakalimutang taniman, pero ito ang tataniman natin ngayon. Ito yung tinanim ko nung
dati. Yung tinangay ng tawag dito, ng langgam, yung mga buto, ito yun. Tapos naibalik lang natin. Ayan. So medyo siksikan sila. So ayusin natin ngayon, gagawan lang natin ng parang mga 1 by 1, tapos dun sa grid natin siya ibubudbod, tapos tsaka natin babasain. Tapos okay na yan. After 3-4 days mo na ulit siguro didiligan. Depende sa kung matutuyo yung lupa. Pero magge-germinate na yan. Within 2-3 days, germinate na yan. Ito yung buto nila. Oh. Ano pa siya? Sobrang liliit. Ayan. So, start na tayo mag-recover. Papalibutan natin. Hindi lang tanglad. Lagay din tayo mostly flowers, then basils sa paligid nito. So, parang yun yung siguro magiging barrier natin. So far, so good. Then, tuloy-tuloy lang. Ayan. So, dito, nagko-compost din ako dito. Ayan, kinako-compost natin. Wala na akong lalagyan eh. Ayan. Passive composting lang tayo. Pero yun dun sa kabila, yung nandun sa kabila ako na compost, yun, ano yun, mostly, binabaliktad-baliktad natin yun. Kaya, okay. So, ayan. So, medyo magkakaroon ng difference. Nag-isip kasi ako ng isa pang fast crop katulad ng lettuce na itatanim natin sa lupa, which is spinach yung isa ko nakita. Yung Chinese kangkong naman doon, hindi masyadong tumutubo na maayos. Pero sa spinach muna tayo. So, spinach and lettuce ang primary natin so far. And may mga tanglad tayong ipapalibot dito. Tapos basils. Ayun, tuloy-tuloy lang. Kasi yung mga basil, ginagawa ko rin yung compost eh. Mapansin nyo, yung compost na nandun ay maraming tawag dito, buto. Ayan. Biglang lumalabo yung video ko. Sorry. Hindi ko alam kung bakit. Ayan. So, yan yung update natin. So marami pang gagawin, marami pang aayusin, at ang mas kailangan ko ngayon ay lupa. Ayaw ko naman bumili ng lupa. Ang plano ko is kumuha na lang ng lupa dun sa mga bakanteng lote sa paligid ng lugar namin. Or dun, especially mas magandang kumuha ng lupa dun sa mga ilalim ng puno na malalago. Yun. Kasi lalo na sa mga ilalim ng dahon, ng mga nabubulok na dahon. Tanggalin mo yung nabubulok na dahon, kunin mo yung lupa sa ilalim. Maganda yon. Tapos dagdagan mo na lang ng compost kung kailangan. Kaya nagko-compost pa na rin ulit ako. So ayan. Hopefully maging okay na yung dispatch natin moving forward. Pero ayan, 50% kaagad ng loss natin dito. So hindi ko na siya masyado na monitor. And definitely this past month and this month will be a loss para sa atin kasi palabas yung pera. And kaya tayo nagdagdag ng soil kasi mas less yung investment yan, although mas mabagal yung growth, pero kung magiging consistent naman at dadamihan natin yung soil based grown natin dito, ay palagay ko kakayanin. Tingnan natin, ininet ko pa rin sila pero hindi na nila kakailanganin ng UV plastic. Yun yung mangyayari dyan. So medyo tipid. Ang iniiwasan ko lang din is ibon. Habang maliliit pa kasi sila yung ibon, gustong-gusto silang putulin or yan, ngatain kasi malambot pa siguro kasi mga seedlings pa lang. Kaya nakanet. Pero siguro pag lumaki na sila, pwede na nating ilabas. Titingnan ko kung anong pwedeng gawin kasi inaaral pa rin din natin. Although nakakapagpatubo na tayo doon ng mga ganyan dati pa. So yung ampalaya, bukas magpapatubo ulit ako. Pero yung pipino natin lumalaki naman. Isang ampalaya na lang nandyan, kaso nandun sa hindi masyadong mataban lupa. Pero nilagyan na rin natin compost. Kaso ang compost kasi hindi naman agad-agad makakapagbigay yan ng nutrients. Ayun, tingnan natin. Yun, banda doon mga tanglad. Yung mother plant ko ng tanglad dito ay lumago na naman. Kaya wala naman ako maging problema sa tanglad seedlings. Ayan, hinayaan ko lang mamatay yung iba. Gagawin na lang natin compost yung kanilang mga dahon.
So, yun lang. And, tatanim lang ako and mag-exercise na. See you next updates mga tropa. Tuloy-tuloy lang. Bye-bye.